Kilala tayong mga Pilipino sa hospitality and strong family ties, lalo na noong araw. At dahil sa kultura na ito, karaniwan sa mga ama ay nagiging masyadong protektado at istrikto, lalo na sa mga anak na babae. Ngunit hanggang saan nga ba dapat umabot ang pagprotekta nila? At yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabotsok, ang istorya ng Cabading Family Murders o mas kilala bilang The House on Zapote Street, na isa sa pinaka nakakagulat na krimen na nagpagimbal sa ating bansa. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Ano nga ba ang magtutulak sa isang ama na kitilin ng buhay ng kaniyang pamilya? Rewind po muna tayo ng kaunti. Nang taong 1960, nakilala ng 35 years old na professor at doktor na si Dr. Leonardo Itangon ang isang 23 years old na medical intern na si Lydia Cabading. Nag-umpisa silang mag-date kung saan masaya silang nanonood ng mga movies at basketball games. Si Lydia ay isang mahinhin at sweet na babae, ngunit may mga kakaiba sa kanya. Madalang nitong iusap ang tungkol sa kaniyang pamilya o ang kaniyang kabataan, at palagi pa itong di mapakali kapag medyo late na at hindi pa ito nakakauwi. Natataranta ito at madalas na sabihin na kailangan ko munang magpaalam sa aking ama, sabay magmamadaling umalis. Ayon sa pamilya ni Leonardo, nauunawaan nila ang kultura ng pamilya ni Lydia, lalo't ang dalaga ay nag-iisang anak. Natural lang na protektahan ito ng kaniyang ama sa lahat ng oras. Ngunit sa paglaon, ang Kitangon brothers ay nagtataka na sa sobrang pagka-istrikto ng ama ni Lydia na sa tingin nila ay parang mali. Hinahatid ni Pablo si Lydia sa eskwelahan at agad susunduin matapos ang klase. Binabantaan nito ang mga lalaking nakikita niyang tumitingin sa kaniyang anak. Nang nalalapit na ang board exam ni Lydia, nais ni Leonardo na tulungan ito dahil isa naman siyang professor. Madalas na itong magpunta sa bahay ng dalaga. Medyo ayos lang naman ang pakikitungo ni Pablo sa binata, kahit na halata naman na hindi niya gusto ito para sa kanyang anak. Si Mrs. Asuncion Cabading naman ay isang babae na sumusunod lamang sa kaniyang asawa. Nagsasalita lamang ito kapag pinapayagan ni Pablo ang salita ng kaniyang asawa, ang batas sa nasabing bahay. Sa tulong ng nobyo nakapasa si Lydia sa fourth exam. Dito na nila napagdesisyonan na magpaalam na sa kaniyang ama na sila ay magpapakasal na. Pumayag naman si Pablo sa isang kondisyon: kailangan nilang tumira sa kaniyang bahay kasama siya. Ayaw man ni Lydia at Leonardo, pumayag na lang sila upang maikasal na sila. Hindi nagtagal, naintindihan na ni Leonardo kung bakit si Lydia ay hindi madalas magkwento tungkol sa kaniyang kabataan at pamilya. Ang obsesyon ni Pablo sa kaniyang anak ay lumalala. Kapag ang mag-asawa ay lumalabas, madalas ay sumasama ito. Nagagalit pa ito kapag siya ay nakaupo sa likod ng sasakyan. Ang kanyang gusto ay kasama ng mag-asawa sa harap. Pinagbabawalan din silang mag-usap sa loob ng kwarto kapag dumadating si Leonardo galing sa trabaho. Sa living room lang sila pwedeng mag-usap kung saan nakikita sila ni Pablo. Bukod pa dito, ng honeymoon ng dalawa, inutos ni Pablo na matulog si Lydia sa kwarto ng kaniyang ina dahil daw masakit ang ngipin nito at kung ano-ano pang dahilan. Lumipas pa ang mga araw, mas lumala ang gawain ni Pablo na sobra nang nagpapairita kay Leonardo, kung kaya't ninais na nitong ialis ang kaniyang asawa sa bahay na yon. Ngunit nang magpaalam na sila, nagbanta si Pablo na kapag umalis sila, babarilin niya si Lydia. Dumating na ang araw ng panunumpa ni Lydia bilang isang physician. Pinagbawalan ni Pablo si Leonardo na umaten sa ceremony dahil siya daw ang gumastos ng lahat mula pag-aaral ni Lydia hanggang sa ito ay makatapos at kumuha ng board exam.
kung kaya't wala daw karapatan si Leonardo na maging parte ng selebrasyon. Lumipas ang mga buwan, palala ng palala si Pablo. Dito na nagdesisyon si Leonardo na umalis na sa bahay na yon. Hindi niya maisama si Lydia dahil takot ito na umalis at kung anong gawin ng kaniyang ama sa kanila. Ang mag-asawa ay hindi nakapag-usap ng ilang linggo dahil ipinagbawal ni Pablo ang paglabas ni Lydia na hindi sila kasama. Hanggang nang nabalitaan na lang ni Leonardo na ang kaniyang asawa ay buntis, kung kaya't siya ay nagpadala ng pinansyal para sa mga gastusin nito na agad pinabalik sa kanya ni Pablo. Hanggang isang araw, nakatanggap si Leonardo ng tawag mula sa kaniyang asawa. Umiiyak ito at nagmamakaawa na kunin siya nito. Nang marinig niya ang takot sa boses ng asawa, wala na siyang inaksayang oras. Agad niya itong tinakas at dinala sa kanilang bahay sa Cavite. At syempre, umusok sa galit si Pablo sa mga nangyari. Agad itong sumugod sa bahay ng mga kitangon. Nag-iskandalo doon. Nagsisigaw na ilabas nila si Lydia. Kumuha ito ng baril at itinutok sa kapatid ni Leonardo na si Jean. Kasabay ang pagbabanta na papatayin silang lahat kung hindi nila ilalabas si Lydia. Sa kabila ng pagtutok ng baril kay Jean, sinubukan pa rin itong kumbinsihin na kumalma dahil dumadami na din ng tao na nakikiusyoso sa kanila. Dito ay kumalma ng kaunti si Pablo at binigyan sila ng hanggang hating gabi para ibalik ang kanyang anak. Matapos ito, agad nagtungo si Jean sa Cavite para malaman ng mag-asawa ang mga nangyari. Nang marinig ni Lydia ang kwento, nag-iiyak ito. Hindi daw siya talaga naging masaya sa kaniyang buhay dahil sa kanyang ama. Nagkwento na ito sa mga kasamaan ni Pablo at mga dinanas nito na dumating pa sa punto na madalas siyang nasasaktan nito ng pisikal. Sa kabila ng mga babala, nagdesisyon sila na bumalik sa Zapote House. Sa pag-aalala, sinamahan sila ng ama ni Leonardo. Sinubukang madaan sa usapan si Pablo. Nang mag-usap ang dalawang ama, nagulat sila at parang iba ang timpla nito. Nakangiti ito at medyo umaayon sa kanilang mga sinasabi. Ayon pa kay Pablo, hindi na siya tumututol sa pag-alis ni Lydia. Bagay na ikinatuwa ng mag-asawa at ng pamilya ni Leonardo. Hanggang isang umaga nang tumawag si Pablo sa Santa Mesa at sinabi sa pamilya ni Leonardo na kinakailangang umuwi ni Lydia dahil ang ina nito ay nasa malubhang kalagayan. Ang araw na ito ang pag-move ng mga gamit ni Lydia sa Zapote papuntang apartment nilang mag-asawa. Tinulungan sila ng mga kapatid ni Leonardo at nahalata nila na parang wala namang sakit ang ina nito. Dahil kilala ni Lydia ang mga style ng ama, mas lalo itong nagmadaling hakutin ang mga gamit niya. Dito na biglang pinigil ni Pablo si Lydia na umalis at sinabihan nito sina Jean na sa Zapote na lang daw ulit titira ang mag-asawa. Walang nagawa ang magkapatid. Umuwi sila na hindi kasama si Lydia at agad ipinaalam kay Leonardo ang mga nangyari, na agad naman itong pumunta sa Zapote upang kunin muli si Lydia. Makalipas ang ilang sandali, tumawag si Nilo kay Jean na sobrang nag-aalala dahil daw may narinig siyang 4 na putok ng baril mula sa loob ng kwarto ni Lydia. Dito na sila humingi ng tulong sa mga kinauukulan. Nang pumasok ang mga pulis sa nasabing bahay, may narinig ang mga itong isang boses na humihingi ng tulong. Nang binuksan nila ang ilaw, tumambad sa kanila ang mga kalat-kalat na dugo kasama ang mga wala ng buhay na katawan. Ang katawan ni Mrs. Asuncion Cabading ay nakaharang sa pinto ng kwarto. Humihinga pa ito sa kabila ng mga tama nito sa dibdib at sa tiyan. Sa isang parte naman ng kwarto, makikita ang magkaakap na mag-asawa na sina Lydia at Leonardo. Sa pag-iimbestiga, ang haligi ng tahanan na si Pablo Cabading, isang retired na pulis, ang nag-iisang responsable sa krimen na ito, na natagpuan din na wala ng buhay sa nasabing bahay dahil ito ay nagpakamatay matapos ang ginawang krimen.
Ayon sa kwento ni Mrs. Kabading, ang kaniyang anak na si Lydia ay nabaril ng kaniyang ama nang ito ay humarang sa kaniyang asawa na si Leonardo nang babarilin ito ni Pablo. At siya naman ay nabaril ng tinangka niyang harangan ang pagbaril sa kaniyang anak. Ayon naman sa testimony ni Nilo, nang dumating sila ni Leonardo sa Zapote, pinayagan daw di umano ni Pablo na dumiretso si Leonardo sa kwarto ni Lydia na sinundan naman ni Mrs. Kabading na may daladalang isang basong gatas. Maya-maya daw ay may narinig siyang umiiyak ng malakas. Dito daw ay kaagad pumasok sa nasabing kwarto si Pablo at isinarado ang pinto. At matapos daw ito ay nakarinig na siya ng mga putok ng baril. Mga kabotsok, ang istorya sa The House on Zapote Street ay talaga namang nakakalungkot, lalo na ang naging buhay ni Lydia sa piling ng kaniyang ama. Hindi naman po masamang protektahan natin ang ating mga anak, ngunit wag lang po sanang papasobra dahil hindi natin sila pag-aari. Sa halip, hayaan natin silang magdesisyon para sa sarili nila habang tayo ay nakagabay. At yun na nga mga kabotsok, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita-kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming salamat po.